Kung itry na magpakumbaba, maging humble, kaya pa man. Kung sinasabi kan kagurangnan na mabuhay na simple, na butasan ang ibang mga bagay, pwede kong paluway-luwayan iyan na trabahohon. Kung sabi niya, maglingkod ako sa nangangaipo, magtaunin oras para sa ibang tao, magtabang sa ibang tao, kaya ko iyan paluway-luwayan na gibuhon. Pero pag sinabi niyang magpatawad, garoduro dipisil iyan. Lord, I can try your other teachings and I can strive to do them, but to forgive, that's a different story. Pag pinag-uulayan ang pagpapatawad, garo nadidipisilan ang tao, padi ka man o bakong padi, aram ko sa sadiri ko, dipisil man ang pagpapatawad. Kadaklan sigurong beses iniisip na ang padi, mahihirakon, mapagpatawad, dahil nag-hold nin grudges. Pero aram ko bilang tao na maluya, dakol na beses man garo akong nakasabi, dawa angon yan. Natata mapatawad ako sa sarong tawong dahil man ngani naghagad nin tawad. Di ka man naghagad sorry, natatapatawadon ta ka. Natatapatawadon ta ka kung aram kong pakatapos ka ini, masigi-sigi pa man giraray ang pangkukulog. Napakatapos ka ini, iyong iyo pa man ang gigibuhon, kaya kung minsan naiisip, malaag siguro akong boundary. Dita ka na kakaulayon. Hindi na kita re-replyan. In a world of social media, I will restrict you. Or worse, I will block you for the sake of my peace. Di na lang ako mapatawad. Habo kong magpatawad, I will just preserve myself. Pero kada bes na nangyayari ini, na naiisip kong dai magpatawad, babalikan ko ang kagurangnan na nakapako sa krus. And remember the words na sinabi niya. Sabi niya, Ama, patawada sinda. Father, forgive them. Bako lang ang Ama ang nagpapatawad, kundi pati ang Aki. The Father and the Son are one. Kaya pag sinabi niyang, Ama, patawada sinda, in effect, Jesus is saying that I may forgive. Aki ako kan Ama, na ako lugod magpatawad. Pero hilingon ta po ang gravity, kaining sinasabi kan kagurangnan, na magpatawad. Mantang nakabitay ka, nakapako sa krus, mantang nagpapabulos ka nin dugo, nagsasabi kang, mapatawad ako. Sisay po sa tuya digdi, ang sa katahawan kan pagtios, masabing, I forgive you. Sa katahawan na kinukulgan ka, sa tataramon, sa hawak, binubugbog ka siguro, o tinataraman kanin makukulog na tataramon, and in the midst of that pain, nagsasabi ka, I forgive you. I think that's unthinkable. We can even say, maybe that's crazy. Na sa tahaw kan pagpabulos mo nin dugo, mataram ka, I forgive you. Pero arog po kaini si Jesus. Dahil siya naghahalat nin apology. Dahil siya naghahalat na magbago kango na. Dahil siya naghahalat na magkaigwango na nin hustisya. Rather, while Jesus was still hanging from the cross, He forgives. He endures the pain. May sinasabi po siya, digdi, sa tuya. Sinasabi niya na ang pagpapatawad para sa sarong Kristiyano, dahil nagpupuon sa kapwa na masabi kita, mapatawad lang ako pag siya man naghagad na nintawad. Daiman. Ining mensahe kan kagurangnan na nagpapatawad habang may lugad, habang nagpapabulos nin dugo, malinaw na pag nagpatawad ako, bako ining nakadepende sa pagpapatawad na halik man sa kapwa o sa paghagad niya nin sorry. My forgiveness is not determined by the other person. Mapatawad ako, tamapatawad ako, hali sa sakuya. Mapatawad ako dahil habo ko na ang kulog ko, ang lugad ko, magrarom pa, saka rauton ako. Marurumduman ta po si Pedro,
Sarong aldaw, hinapot niya ang kagurangnan. Sabi niya, "Kagurangnan, maestro, pirang beses po ako dapat magpatawad?" Anong simbag niya po? 70 times, 7 times. As in sabi ta, bako manining equation na nagahalat nin simbag. Pag sinabi kan kagurangnan 70 times, 7 times, pugulan ko lugod ang isip kong mag-compute, pira iyan. Pirang simbag sa 70 times, 7 times. Ang sinasabi kan kagurangnan, na dai magbilang, magpatawad, paulit-ulit. Jem, magpatawad kang paulit-ulit. Dipisil po iyan gibuhon dahil aramta na aning pagpapatawad, sarong bes palang ngani, masakit ng gibuhon. Ano pa daw ang paulit-ulit? Pero iyo iniyan tinutukdo sa kuya, kan kagurangnan, na paulit-ulit man magpatawad. Lord, sinasabi mo ba na magpaabuso ako sa ibang tao? Sinasabi mo ba na tugut-tugutan ko lang ang mga tao na sikad-sikadan ako? O gibuhon ninda kung anong buya nindang gibuhon sa ko? Kagurangnan, pag sinabi mo bang paulit-ulit akong magpatawad, sinasabi mo ba na ibaba ko ang dignidad ko? Dai po. May dignidad sa pagpapatawad. Dai buot sabihon na nagpatawad ako, mahahali na ang memory. May saro akong nakaistoryahan. Sabi niya, "Father, tabangin na po ako na malingawan ko ining dagit ko, ining kulugbuot ko. Tabangin na po ako, Father, na makamove on hali sa bagay na ini, na ma-erase na ini sa isip ko, sa puso ko." Sabi ko sa iya, ang hirap naman po ng pinapagawa niyo. Wala man pong reset button ang puso nindo o ang isip nindo na pag sinabi nindong, "Father Jem, pwedeng pakitanggal ining kulugbuot ko." Sa inko po kukuanon ang kakayahan na iyan. Wala po akong superpowers na gibuhon yan o maski sisay na padi na yaon digdi. Maski sisay sa tuya digdi, wala man po garong kayang gibuhon iyan to remove the memory of pain and of woundedness. Ang konsekwensya pati kan lugad, dahil naman yan mawawara na pag naka-offend ka, yaon na dyan so consequence. Bako yan ang buot sabihon kan kagurangnan. Buot sabihon na ang tawong nakulugan, ma-refuse siya, natugutan ang lugad na iyo ang mag-operate sa iya. It is to refuse to let the wound and the pain to take root and shape who we are. Aramtaan itsura ka iyan. Aramtaan itsura kan mga tao na lugadan, tapos ginibo na nindang identity ang lugad ninda. So mga tao na masabi na, paano nalugadan ako kaya arog ako kaini? Kaya pag sinabi kan sarong tao, ika daw matarayon ka daw, ika daw pangiton daw ang ugali mo, and then they will defend themselves and say, paano kaya arog kaini ang inagihan ko? Kaya justified, ang ugali ko maraot dahil arog kaini ang maraot na inagihan ko. Meaning, sulugad niya, ginibo niyang personality. Sukulog niya, ginibo niyang identity. Iyo ako ini. This is my wound and I am my wound. Pero magayon ang sinasabing dagdag kan kagurangnan, may segundang parte ang pagtaram niya. Sabi niya, "Tadainin da aram an sa indang ginigibo." Father, they don't know what they're doing. And I think Jesus is very charitable by saying that. Dahil niya sinasabi na i-deny taan sala na ginigibo kan ibang tao, kundi pinapahiling niya sa tuya ang sarong elemento kan pagpapatawad, asin kan kasalan, that many times blindness accompanies sin. Kadaklan na beses, pag may ginigibo kitang maraot, dahil ko man nahihiling kung anong pinaghahalian ka iyan, pag nadadagit ako, pag nauuyam ako, pag nakakataram ako nin maraot, pag nanluluya ako, kadaklan na beses, dahil ko man aram o nahihiling na malinaw, anyaon sa atubangan ko. Dahil ininda aram an sa indang ginigibo. Kaya sa atubang kan krus, nakakanood akong hilingon, na kung ang ibang tao nakakakulog, tada ininda nahihiling an sa indang bilog na pagkabuhay,
Ang bilog na pinagahalian. Ako man, may kakayahan na gibuhon iyan. Many times, I too, I do not know what I'm doing. Kaya magayon po gayod na iribahan kita, padi sa kalay ko, sa atubang kan krus, ngunya na hapon. Ako na nakakakulog. Ako na kinukulgan. Kamo na nakakakulog. Kamo man na kinukulgan. There are moments in our own lives when we have acted without seeing clearly, when we have spoken or decided in ways that wounded others more than we intended or understood. Dahil kadaklan na beses, masabi kita, di ko man tinutuyo, bako man arog ka ito subuot kong sabihon. Kaya, yaon kitang ngunyan sa pagpuon kan 7 palabras. Bako lang bilang mga tawong nakulugan, kundi bilang mga tawong nakakakulog. Father, forgive them. Iyo ini an kapinuunan kan 7 palabras. Iyo ani an inot na tataramon. Nagpupuon an 7 palabras sa pagpapatawad. Dahil kung daing nagpapatawad, ang lugad, nagdadanay na, nagdudugo, the wound remains fresh and bloody and active. As in, pag nakatutok lang sa lugad, iyo pong nagiging sentro kan pagkabuhay. Pag may lugad, iyo na po lugod ang lens na ginagamit kan mata sa paghiling sa iba. Ang lugad na lugod ang pinagahalian kan response sa iba. Ang lugad, iyo na ang nagdadarakan sa diri. As in, pag-arog po kaiyan, may duwa lang na options. Magpatawad o magtagas ang puso. But I am not my wounds. You are not your wounds. We are so much more than just our wounds. Di man pwede, napirmi na sana akong nag-ooperate hali sa lugad. Kaipuhan na hali sa lugad. Kaya kong magbangon, asin magbulong nin kapwa, sabi ta, wounded healers. May nakaistoryahan ako na sarong psychologist, nagaataman nin mga biktima nin rape, asin iba pang pangmomolest sa young girls. Sabi niya, Father, aram mo kung paano ko aram na okay na ang sakuyang kliyente o pasyente? Sabi ko, paano po, doktora? Sabi niya, when I have seen them serving, pag sindaman, naglilingkod na sa kapwa. When they have become wounded healers, then I know that I have done my job. Ang sarong tawong nalugadan na nakanood ng maglingkod, na magbulong hali sa lugad, na dai namang kulog, taaram niya ang pagmati kan nakukulgan, na dai namang lugad, taaram niya ang pagmati kan may lugad. Nakaawas na siya. Nakapagpatawad na siya. Forgiveness, therefore, prevents the wound from becoming the center of our lives. I am so much more than just my wounds. I am not my wounds. I'm so much more than my wounds. Kaya iyo po ini ang kapinunan. Ang inot na tataramon ni Jesus hali sa krus, bakong protesta, dahil nagrereklamo, kundi nagpapatawad. Dahil digdi nagpupuon ang gabos, ang puso kan tawo, makanood lugod, magpatawad. Siguro, dipisil pa ang pagpapatawad sa iba sa satuya, tibaad may kulog pa na dai na si settle. But I invite you to remain with this first word of Jesus. Honest words. Plain words. Ipamibi ta po ang mga tawong dipisilon padabaon, asinan mga tawong nakakakulog sa satuya. Iyo ini an inot na tataramon kan sarong magagadanon na nakapako sa krus. An pagpapatawad. Daytay ni kaipuhan, masabutan, na bilog. Anhagad sa nasasatuya, kaputan ini, asin hali digdi, kita mapuon.
Please kneel. Let us pray. Father of mercy, you revealed your love in the forgiveness of your Son. Teach us to forgive us as we have been forgiven, and to let go of all bitterness. Through Christ our Lord. Amen.